Ayun, so good day sa inyo guys. So pag-usapan po natin ngayon itong very hot topic natin. Ito nga po yung follow-on offer na gustong gawin po nitong si AC Energy. So alam niyo naman, medyo katatapos lang po yung very successful na stock rights offering nitong si AC Energy. So medyo marami pong kumita sa mga kasama natin na nakapag-avail naman sa kanya. So dahil successful yung kanyang SRO, nakapag-generate po ng around more than 5 billion na new capital itong si AC Energy naman natin. So yun nga, very aggressive itong si AC Energy sa pagpapalago po ng kanyang renewable energies. At siguro na rin, tinitake advantage niya yung bagong program ng United States na nagko-concentrate po sila dito sa ating mga renewable energies. Kaya very aggressive po yung expansion na gustong gawin nitong si AC Energy. Ayan, so pag-usapan po natin dito sa video natin ngayon kung ano nga ba yung mga potential na pwedeng mangyari ulit sa kanya. So okay ba sa kanya itong follow-on offering? So kailan ba ito mangyari? And then ano yung magiging advantage nito pag natuloy po kay AC Energy? And then sa atin na mga traders saka investors, so magkakos ba ng fluctuation ng price ulit para magkaroon na naman tayo ng gain pag trade po natin itong si AC Energy during ng kanyang follow-on offering naman. Okay, so tingnan po natin kung anong meron dito sa ating discussions. Ayan, so welcome back guys dito sa ating channel na Palabi Trader at pag-usapan nga po natin kung ano po yung details meron dito sa FOO ni AC Energy po natin. So balak po niya mag-conduct ulit ng additional fundraising. So after ng SRO natin, sabi natin is ito naman yung tinatawag natin na follow-on offering. So pag-uusapan nga po natin yung ating follow-on offering, pero bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel naman. So sabi natin, i-follow mo po itong channel natin kasi gaya nito, meron tayong mga special discussions with regards dito sa ating mga pinag-uusapan dito sa ating mga companies. So sana makatulong sa iyo yung mga information na binibigay natin sa kanya. So sabi natin, hindi naman tayo financial analyst. So yung ginagawa natin is vlogging lang at saka personal interpretation po natin dito sa mga ginagawa ng ating mga companies. So I suggest konting aral din sa kanya. Note pa tayo ng ibang videos na nagbibigay ng information sa kanya, and then check natin yung kanilang mga disclosures, yung mga nilalagay ng company mismo sa kanyang website. So itugma-tugma po natin yung mga nalalaman natin na idea sa kanya. So yun, after nun, mas makapag-decide tayo na maigi kung magtutuloy tayo na i-avail nga po natin itong follow-on offering po ni AC Energy natin. So konting due diligence sa paghahanap ng mga informations po natin. Okay? So diretso na tayo dito sa ating discussions. So tingnan muna natin kung anong corporate structure meron itong si AC Energy Philippines natin. So nung una, pagkakalam ko, isang company lang to ni Ayala Company natin para sa kanyang mga renewable energies. Pero marami na pala ito. So ang laki na pala itong company ni AC Energy natin. At ito yung kanyang pinaka-major na corporate structure. So under po siya ng ating Ayala Company. So 100% owned siya. At ang pinaka-mother company nung ating AC Energy Philippines na pinag-uusapan sa ngayon is itong si AC Energy. Ayan. So, meron pang isang company, yung pinaka-above niya. So, 66.34% pag-aari ni AC Energy. Itong si AC Energy Philippines. And then, meron ding isang asset itong si AC Energy na nasa ibang bansa. So, ang tawag naman dito is si AC Energy International or ACE-NIC. So, International Energy Company po nitong si AC Energy natin. Ayan. So, pero ang pinag-uusapan natin sa ngayon is itong si AC Energy Philippines. So, tingnan naman natin kung ano naman yung mga companies na under po nitong si AC Energy Philippines natin. So, ito yung pinaka-distribution ng kanyang mga hawak na company. So, syempre, mother company natin, si AC Energy. So, and then, sa ibaba niya, itong si AC Energy Philippines, makita mo, ang dami pong mga companies na nasa ilalim nila. So, yung isa sa mga listed din natin, itong si Enexor. Ito yung tinatawag natin na AceX. Pag tumingin ka naman doon sa ating isang company niya, ang majority ng kanyang stake naman is sa mga oil and gas exploration naman. Samantalang itong si AC Energy Philippines, majority is mga renewable energy. So makita mo marami po siyang distributions
dito. So ito yung mga major companies sa ilalim pa ng mga to, itong mga pinag-usapan natin na 100% owned company niya. Meron pang mga companies na nakapaloob naman sa kanila. Pero ito na lang, titingnan natin sa kanya para alam natin yung majority ng distribution po ng companies nitong si AC Energy Philippines. So yun nga, mapapansin mo talagang concentrated siya sa mga renewable energies. Kukunti lang yung non-renewable energy niya, binabawasan pa niya yung mga stake niya sa mga oil exploration naman para mag-concentrate na lang dito sa ating mga wind energy, sa ating solar power energy. Meron din siya mga geothermal energy. So, yun nga sabi natin is mga clean energy projects po nitong si AC Energy naman natin. Ayan. So, in relation kasi ito doon sa sabi natin, yung pag-expand ng business niya, nag-concentrate na sa mga renewable energies para maging align sa objective po ng US government na clean energy program. So, di ba, bumalik nga po yung connection natin or yung tinatawag natin na climate pact change with Paris naman na ginawa ng United States. So, lahat kasi is gusto protektahan yung ating environment. Kaya nga po, clean energy yung gustong gawin ng majority na ngayon ng mga companies sa buong mundo naman. Ayan. So, kung mapapansin nyo, may mga articles na lumalabas doon sa bandang China since nag-concentrate din sila sa mga clean energies, umu-okay po yung ozone layer sa tapat po ng bandang China naman natin. Okay? So tuloy po natin yung ating discussions. So kung mapapansin nyo, yung mga background na makikita nyo ngayon, yan po yung mga solar energy projects ngayon nitong si AC Energy natin. So ginawa natin siya as a template para kahit papano alam natin kung ano yung mga businesses na tinatayo po nitong si AC Energy. Kaya makita mo marami siyang mga solar farms. So pag-usapan na po natin kung ano nga ba itong tinatawag na follow-on offer natin. So kagaya ng unang discussions natin last time kay PHR, di ba nagkaroon din tayo ng follow-on offering. I-differentiate din natin ng konti kung anong kaibahan ng FOO sa IPO. So, yung SRO, medyo kabisado natin kasi nga katatapos lang natin sa kanya. So, i-discuss naman natin kung ano yung tinatawag natin na IPO. So, itong IPO, hindi pa listed yung company natin dito sa ating stock exchange. Kaya ang definition niya, IPO refers to the process of offering shares of a private corporation, so private pa siya, to the public in a new stock issuance. So, public shares issuance allows a company to raise capital from public investors. So, itong IPO naman, isa ding paraan ng pag-raise ng capital ng ating mga companies. Pero yun nga, magiging isa na siyang public company. So, from private, magiging public, and then mag-i-issue ng bagong stocks. So, ano yung kaibahan ng IPO natin dito sa follow-on offering naman? So, ang sabi niya, a follow-on offering or FOO or FPO is the issuance of shares to investors by a company listed to the stock exchange. So, nakalist na po siya. And then, a follow-on offering is issuance of additional shares. So, mga existing shares na, pero yun nga, i-release sa public, made by a company after an initial public offering naman. So, ang tawag natin, pag bagong issuance pa lang, IPO, pag meron na siya, nakalist na sa company, and then magdadagdag lang siya ng shares na existing sa public is FOO or FPO naman. Ayan. So, medyo malinaw na po. Alam natin yung clarifications ng mga terms na ginagamit po natin dito sa ating stocks exchange naman. So, sana sa mga susunod na discussions is alam na natin siya para ang pag-uusapan na lang natin sa kanya is yung ating mga terminologies naman. Okay po. So, tingnan natin kung ano pa yung mga meron dito sa details po ng FOO nitong si AC Energy. So, unang-una, so magre-release ulit siya ng 2 billion primary shares. So, halos parehas to doon sa SRO natin, di ba? Ang kaibahan lang is siguro yung price niya, di ba? Kasi yung naunang 2.2 billion shares na SRO nitong si AC Energy natin, ang price niya is 2.37. Samantalang itong si AC Energy natin ngayon na FOO, tingnan po natin kung magkano naman siya and then i-compare natin kung magkano yung ma-generate nitong si AC Energy. So, ang sabi niya dito, it could raise up to 16.4 billion. So, medyo mas mataas siya, di ba? Kasi yung una, 5 billion lang yung na-raise niya. So, eto naman, ang i-raise niya is 16.4 billion. Kasi nga naman, tumaas na po yung price nitong si AC Energy, magandang company sa tingin ng karamihan, maraming nag-invest, nagkaroon po ng appreciation ng kanyang mga prices naman.
So, ang aim nitong si ACEN is to be the largest publicly listed renewable energy platform. So, hindi lang siya nag-aim as a renewable energy company, pero isa sa pinakamalaking renewable energy platform. So, ang target niya hindi lang po sa Pilipinas, kundi pati sa Southeast Asia. Siya po yung pinakamalaki naman. And then, bakit siya nagkaroon ng 16.4 billion na ma-raise? Kasi ang indicative price or yung price range na pinag-usapan sa ngayon, kasi hindi pa po tapos, is 6 to 8.2 pesos naman. So, ito yung madalas nating sabihin doon sa ating mga daily reviews kay ACEN na sabi natin, parang meron siyang psychology level, hindi siya makalampas dito sa price range natin na 6 to 8.2 pesos naman. Ayan. So, makita po natin mamaya dun sa kanyang charting naman. Okay? So, ang expected completion ng ating FOO is middle of the year. So, based nga sa kanyang disclosure po, pwede siyang umabot from second quarter up to third quarter kasi nagdi-decide pa po sila. Actually, pwedeng magbago pa yung number of primary shares na pwede niyang i-offer sa public. So, based sa kanyang disclosure. Pero yung price niya is nandito na sa 6 to 8.2 pesos naman. Ayan. So, malapit na po yan. Although sa ngayon, nagkaroon ng konting reaction yung price action sa kanya. Nagre-recover na po yung kanyang price. Makita natin mamaya. Kasi nga, medyo matagal pa naman. Second quarter to third quarter. So, first quarter pa lang tayo kasi nasa February pa lang naman yung ating trading days sa kanya. Ayan, so tuloy natin yung discussions with regards po dito sa ating FOO. So, ang total cash na expected po na ma-raise nitong si AC Energy is pwedeng umabot po ng 30 billion. So, ano yung distribution? Yung kanyang SRO is nakapag-generate na po siya ng 5.7 billion. Plus, meron tayong bagong investor, di ba? Yung taga Singapore sa kanya. Maglalagay po ng around 4 billion shares itong si GIC Private Limited. Nagfo-focus to sa mga renewable energies. And then, yung, di ba, meron tayong ACIC, yung international assets. So, i-inject niya kay AC Energy Philippines. Plus, ito nga, pagbebenta ng secondary shares galing kay ACEN to GIC naman. And then, yung ating FOO, which is total nun, makapag-raise siya ng more than 30 billion naman. Okay, so ano po yung ibang details pa na pwede nating malaman dito sa business ni AC Energy? So, syempre, dahil nagre-raise po siya ng capital, lumalaki po ng lumalaki yung business nitong si AC Energy. So, kahit dito pa lang sa mga pictures, makita mo, ang dami na nila, di ba? And then, recently, sa kanyang mga disclosures, marami pong mga companies na ina-acquire at nagjo-joint venture itong si AC Energy. Kaya nga, hindi tayo magtataka balang araw guys na itong si AC Energy magiging isa sa mga pinakamalaking publicly listed companies natin. Especially, very aggressive po yung kanyang expansion naman. So, ACEN aims to install 5 gigawatts of renewable energy by 2025. Pero sa ngayon, halos nasa kalahati na ang target ng ACEN natin kasi meron siyang 900 megawatts offshore at 400 megawatts sa Pilipinas naman. Total is 1.35 megawatts. So, halos kalahati na nung ating 5 gigawatts naman. Okay? So, tingin tayo ng konti doon sa mga review ng ating mga brokers. So, merong recently, kalalabas lang to, nireview po ni COL Financial kung ano yung fair value nitong si AC Energy naman natin. So, magandang malaman kung ano yung expectations ng ating mga brokers. So, ito po yung details na ginawa ni COL Financial. So, pwede nyo i-post and then basahin nyo po kung ano yung mga detalye ng mga sinabi niya. Pero hinighlight ko na lang kung ano itong nasa yellow, 3.72 pesos per share. Ito yung nakuha na fair value ni COL Financial dito kay ACEN. Ayan. So, madami magtataka siguro kasi yung current price po nitong si AC Energy is more than 7 pesos. So, eto naman, ang tingin ko naman dito sa review ni COL Financial, ginawa niya kasi ito before pa ng mga joint ventures na ginagawa po itong si ACEN. Kaya naman hindi na niya na price in pa yung current na value po nitong si ACEN natin. Kasi yun nga, may mga additional na projects na po si ACEN before ni-release ni COL Financial itong ating fair value estimate na 3.72. So may isa pa tayong broker, although hindi ko nakuha yung snapshot, si First Metro, kung hindi ako nagkakamali, ang fair value na computation niya kay AC Energy natin is
more than 5 pesos naman. So nagbabago po yan kasi nag-acquire ng business itong si AC Energy, and then yung nire-reflect naman po ng ating stock exchange is yung future value po ng ating AC Energy. So ganoon naman yung ating stock market. Since minsan excited yung mga tao doon sa kanyang future na plans, yung mga future na expectation sa kanya, so mas mataas ng konti po yung nakikita natin doon sa ating stock market. Okay pa. So, tingin tayo sa mga charts, and then pag-usapan siguro natin ng konti yung katatapos lang na FOO nitong si PHR, and then yung SRO po nitong si AC Energy naman natin. Okay? Ayan, so ito po yung chart ni PHR kasi katatapos niya ng kanyang FOO naman. So, kung napansin nyo, itong pagbagsak ng price dito last time is after na po ma-release yung ating FOO kay PHR. So, nagkaroon siya ng drop. So, potentially, ganun din yung pwedeng mangyari dito sa stocks po natin kay ACN naman natin. So, nagkaroon siya ng drop na 34.74. Pero, yun naman, yung mga naka-avail naman po ng ating FOO dito kay PHR last time, tandaan nyo naman siguro yung kanyang price is nasa 1.68. So, hindi naman lugi yung mga nakakuha sa kanya. And then later on, nag-recover naman po yung kanyang price. So bago ma-announce yung FOO nitong si PHR, nagkaroon siya ng spike, and then nung ma-determine na po yung kanyang final price, so nagkaroon siya ng downtrend direction. So makita mo, meron siyang sudden drop ng prices. Pero bago mag-close at bago magkaroon ng FOO itong si PHR natin, makikita mo, meron siyang isang malaking uptick ng prices. Ayan. So, meron silang ginawa para hindi naman mag-sell off ng malakas itong si PHR. Nagkaroon ng pumping ng price. Pinataas talaga siya. And then, maraming sumalo nung biglang bumagsak po yung kanyang price. So, sa unang tingin kasi, isang malaking discount yung nangyari na to. So, sinalo siya ng mga traders natin. So, umakyat yung price, nag-recover. So, kumita pa ng mas malaki yung mga naka-avail ng FOO. So, halos 100%. Kung naantay nila yung reversal po ng direction nitong si PHR. At then makita mo, sa ngayon, nagsa-sideways po itong si PHR natin. So, anyway, hindi maganda yung trading environment. Kaya hindi po makarecover yung kanyang price. And then, since casino kasi itong si PHR, alam nyo naman, pandemic, hindi po masyado makapag-operate yung ating mga casinos. Kaya, nagre-reflect din kung ano yung nakikita ng market dun sa businesses ng ating mga companies. So, i-consider natin yon. Tingnan naman natin kung anong meron dito kay ACN na stocks po natin. So, nung nagkaroon tayo ng SRO, di ba nag-take effect na siya, ito yung unang drop niya. And then, nung matapos yung SRO natin sa kanya, so nag-drop pa rin yung price nitong si ACN. Pero yun nga, ito naman, ang SRO price natin is mababa, 2.37. So, estimate ko na lang yung location niya. And then, sobrang layo, di ba? Kung ito yung ilalagay ko na So, nag-gain ng more than 100% yung mga kasama natin. Kasi nga, yung mga naka-avail po sa kanya is nasa 2.37. So, more than 100% po yung gain ng mga kasama natin. Pero yun nga, bago dumating yung final date ng ating SRO naman sa kanya, so, nagbagsakan naman siya. So, yung mga nahuli ng pasok sa kanya or naghawak ng matagal, nag-injure naman sila ng medyo malaki na losses, so more than 30%, and then napalitan ng 100% gain dito naman kay ACN natin. So napapansin nyo, bago po dumating yung ating final date ng mga SRO, FOO, nag-i-spike po yung direction ng ating mga prices. Itong si ACN, bago yung SRO, ang laki ng ginalaw po ng kanyang mga prices. Kasi tanda natin, around this time, na-declare na yung ating SRO sa kanya. So, kung di ako nagkakamali, is nag-gain pa siya ng more than 100% plus another 100%. So, kung nag-trade yung mga kasama natin based sa price action at naka-avail ng ating SRO, so more than 200% halos yung kinita naman nila. So, balik tayo ngayon dito sa current price action po nitong si ACN naman natin. So, tandaan nyo, sabi ko dun sa discussions natin, yung ating FOO price is nasa 6 pesos until 8.2 pesos naman. So makita mo, ito yung ginalaw ng price action dati ni ACN natin. So nahirapan siyang lumabas sa ngayon dito sa 8.2 kasi nga nagiging psychological level yung 6 pesos to 8.2. Pero kung pag-aaralan mo yung price action natin, yung nakikita natin na direction niya is
nagbabalik sa uptrend na direction po itong si AC Energy naman natin. And meron siyang indication na anytime pwede siyang mag-breakout dito sa ating 8.2 pesos. So ang psychology naman yan, once maka-breakout tayo doon sa 6 to 8.2 na range, pag umakyat na po yung kanyang mga prices, magiging attractive po yung FOO nitong si ACE-N. So which is, ganoon naman yung expectation natin sa kanya para maraming bumili. For example, ang final price niya is nasa 7 pesos and then by that time, halos 10 pesos na siguro yung price nitong si ACE-N kasi matagal pa naman at maganda po yung business niya, maraming may gusto. Plus yung ating net foreign buying sa kanya is araw-araw, lalaki po, palaki po ng palaki habang nagkakaroon tayo ng anticipation sa final price ng ating FOO sa kanya. So anytime, pwede na po magkaroon ng breakout itong si ACE-N naman natin. And then later on, pag mataas na po yung kanyang price, very attractive po na maraming mag-a-avail ng kanyang FOO naman. So bakit ganon? Kasi ito namang si ACE-N natin, alam natin, maganda po kasi yung kanyang business, di ba? So, kumikita siya. So, makita mo dito sa mga earnings, malalaki yung mga kita niya. And then, meron siya mga joint ventures. So, may mga international assets na ipapasok. Meron siya mga binibili ng companies. So, lalaki po ng lalaki yung net asset nitong si ACE-N natin. Magiging isa na siyang malaking company. So, magiging justifiable po yung pagtaas ng kanyang price. Ayan. So, kung long-term investors ka dito kay ACE-N, tingin natin, kagaya ng sabi ko sa inyo last time sa kanyang SRO, maganda po mag-invest for the long term kay ACE-N sa ngayon. Kasi nga po, yung future value niya is in-expect natin, tataas pa ng tataas. So, marami nag-speculate kasi dumadami yung energy asset nitong si ACE-N. Balang araw, meron siyang potential na makipag-compete doon sa mga nagbibigay ng mga electrical energy or supply ng mga kuryente sa Pilipinas naman, kagaya ni Meralco, kagaya ni Aboitiz Power Ventures natin. So, magiging isa siya sa mga source ng malaking energy supply ng Pilipinas. Ayan, kaya medyo maganda po yung prospect natin dito kay ACE-N kung long term po yung pupuntahan mo naman sa kanya. So sa ngayon, nakita ko kahit trading lang, dito lang muna ako sa mga indicators. So okay yung mga RSI, okay yung MACD. So sa ngayon, yung price action niya is tradable po itong si ACE-N. Kaya nga, sabi natin, kung trading, kahit trading lang yung gusto mo sa kanya, sabayan mo lang yung price action kasi merong anticipation ng FOO, merong potential na breakout ng mga prices dito kay ACE-N naman natin. Okay? So, yun po yung reviews natin dito sa ating FOO kay ACE-N. Sana makatulong po sa iyo para makapag-decide ka na maigi kung mag-invest ka ba sa kanya. So, sabi natin is konting aral pa. Tingnan po natin yung ibang reviews na makasama natin, especially nung ating mga brokers. Kasi meron po silang alam, nako-compute nila ano ba yung future value nitong si ACE-N, ano ba yung kanyang current fair value. So, at least, meron tayong guide kung maglo-long-term investment kay ACE-N naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Pero bago tayo mag-close guys, so sabi ko sa inyo, i-check nyo po itong Patreon account natin. Kasi yung mga hindi pa masyadong marunong dito sa ating market, so nag-guide tayo sa mga kasama natin. So tinuturo natin yung mga basic ng pagti-trade or pag-i-invest naman sa kanya. So baka po makatulong sa inyo. Kasi minsan yung learning curve ng pagti-trade or pag-i-invest dito sa stock market, na-experience ko na din, medyo matagal talaga pag walang masyadong nag-guide sa'yo dito sa ating market. Pero pwede din naman, pag-aralan mo siya sa mga vlogs natin. So, everyday naman, naglalagay tayo ng information dito sa ating market, dito sa ating mga stocks, kung ano nangyari sa kanila. So, konting aral lang. Tingnan natin ng maigi yung mga stocks na binibili nga natin, anong meron sa kanila, and then para hindi tayo magkamali ng investment kasi malaki yung chance pwede kang malugi dito sa market kung hindi mo po alam masyado yung ginagawa mo naman sa kanya, especially kung medyo napunta ka doon sa ating mga high flyers, yung ating mga penny stocks. So nang iipit talaga yon. So meron kang mga special na strategies na pwedeng gamitin sa kanila para hindi ka naman maipit doon sa ating mga tinitrade na mga stocks naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. See you in my next trading vlog.